Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si San Lorenzo Ruiz at mga kasama mga martir ng ating inang simbahan. At sa misa ring ito ay ating itatalaga ang mga katekista ng ating parokya sa pagsimulan ng kanilang pagtuturo sa ating mga paaralan upang ipangalat at ipahayag ang mabuting balita lalo tigit sa mga mag-aaral na patuloy natin hinuhubog hindi lamang sa kaisipan kundi lalo tigit sa kanilang mga puso. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila ay usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya ay maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino sa kanya ang makalalaban? Walang sabi-sabing iniuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong siyang kalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saliga ng daigdig.
Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko namamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya, ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakila mo bang gaway makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka't ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon,
ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa akin ni Jesus, ang sino man nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa patuloy po nating pagsubaybay sa sanaysay ng buhay ni Job sa ating pong unang pagbasa, matapos sa kanyang pananahimik, dulot na rin ang mga sakuna na naranasan niya sa kanyang buhay. Yung mawala ang lahat sa kanya, magkaroon ng sakit. Sabi daw po ay, yung skin disease ni Job ay mga pigsa na kumalat sa buong katawan niya. Gayon, sa kanyang pananahimik, nagdatingan ang kanyang mga kaibigan, maging ang kanyang asawa, na sinubukan na i-console siya at magbigay ng advice. Ang advice ng kanyang asawa sa gitna ng lahat ng kanilang naranasan ay ito, isumpa mo ang Diyos at mamatay ka. Isumpa mo ang Diyos at mamatay ka. Meron namang isang kaibigan na nagsabi na yun na tawag nating retribution theology. Ano yun? Yung siya'y pinarusahan dahil sa kasalanan niya. Kumbaga, malamang sa isang bahagi ng buhay ni Job nung sinauna, ay meron siyang nagawang kasalanan sa Diyos, kung kaya't bunga nito, siya'y pinarurusahan. Meron naman nagsasabi sa inyo ng yung unconditional theology. At ano yun? Yung unconditional love para sa Diyos. Pero lahat ng ito ay hindi tinanggap ng Diyos, ni Job sa pagkakataong iyon. At dito, unti-unti niyang nakintas sa kanyang isip at puso yung tungkol sa kanyang pananampalataya, yung tungkol sa Diyos. Ito yung natunghayan natin sa ating unang pagbasa, na kung saan, sabi nga dito, yung makapangyarihan at walang hanggan ang Diyos. Sa sanlibo niyang tanong, kahit isa ay hindi kayang sagutin. Kaya niyang gawin ang mga dakilang bagay. Kumbaga ito'y unti-unting pagkilala sa Diyos na sa simula pa lang nakilala niya, pero mas higit niyang nakikilala ngayon. Kasi una, parang pasimple-simple lang ang pananampalataya ni Job. Gagawa siya ng mabuti, susunod siya sa kalooban ng Diyos. Pero dito, nung matando niya mga bagay na ito, napag-isip-isip niya na hindi pala ganun kasimple lang ang pananampalataya. Na hindi ka lang basta maniniwala sa Diyos, hindi lang basta ikay magtitiwala sa Diyos, kundi ang pananampalataya pala ay lalong lumhigit na lumalalim sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan. Kasi yun yung naranasan ni Job. Nasubok ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng mga sakuna na naranasan niya sa kanyang buhay. At dito rin mga kapatid, ang siyang naranasan at ipinahayag ng pinakaunang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasama. Konting background lang po tungkol sa buhay ni San Lorenzo. Baka mamaya, pag tinanong tayo sino ang Pilipinong santo, masasagot natin ay si San Lorenzo. Pag tinanong anong alam mo tungkol sa kanyang buhay, baka wala tayong masabi. Kayo ba kilala niyo si San Lorenzo?
Alam niyo ang kanyang buhay. Kayong choir, katekista. Abay, pag hindi, lagot kayo. Ang kanyang ama ay isang Chinese, ang kanyang ina ay isang Pilipina. Biniyaan siya ng 3 anak, 2 lalaki, 1 babae. Siya ay kinuha ng mga Dominican priest para maging calligrapher, isang clerk. Kayo, sa di inaasang pagkakataon na akusahan siya ng pagpatay sa isang Kastila. Kaya anong ginawa niya? Lumapit siya sa mga Dominikano. Kasi siguro yung sistema ng panahong iyon, pag akusa ka ng ganyang bagay, baka in the end, kahit alam mo hindi mo ginawa, baka talaga mapupunta sa iyo yung gawang iyon. So, lumapit siya sa mga Dominikano at humiling ng tulong na ang gagawin niya, sasama siya sa kanyang misyon sa Japan. At pinayagan naman siya. Kung panahon iyon, ang Japan ang relihiyon ay Shintoism at Buddhism. At ang tingin ng mga Hapon sa Kristiyano ay parang mga Kastila, na kapag sila ay nandiyan sa kanilang bansa, ay sasakupin ng bansa at gayon din ay yung kanilang pamahalaan ay ibabagsak. Kaya gano'n ang pagtingin ng mga Hapon sa mga Kristiyano noong panahong iyon. Kaya meron parating pag-uusig. At si San Lorenzo at mga kasama niya ay mga nahuli sa kanilang pagiging Kristiyano. Siyempre, ang pamamaraan doon, pahirapan sila at ikayatin na talikuran ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. 3 araw silang ibinitin, nakatali ang kamay at paa ng patiwarik. Merong isa, hindi ho tinali pero nakabitin pa rin. Hindi tinali yung kamay. Just in case na i-give up niyang kanyang pananampalataya ay makakalaya siya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Yung kay San Lorenzo, hiniwa pa rin yung kanyang bandang ulo para sa gayon, yung dugo ay unti-unting tumatagas sa kanyang ulo. Pininom din sila, bago sila ibitin ng patiwarik, pininom sila napakaraming tubig. Hanggang sa huli ay sinusukan na lamang din nila, hindi lang tubig, pati na rin ang dugo. At nung matatanda natin yung famous line niya na I am a Catholic, ako isang Kristiyano at mahal ko ang Diyos. Kahit meron man ako 1,000 buhay, ito iaalay ko para sa Diyos. Yung pananampalataya, hindi lang ganyang kasimple. Sa pananampalataya natin sa Diyos, marami tayong kaharapin. Pero sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos, ito yung magiging pamamaraan natin upang harapin, tanggapin ang anumang pagsubok nating maaaring maranasan sa ating buhay. Kaya nga sa Ebanghelyo, dito ating natunghayan yung may nagnanais sumunod sa Panginoon, may tinawag ang Panginoon. Dito ipinag ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya, top priority. Kasi hindi magiging madali ang buhay. Kaya sabi niya, may lunggang asong gubat, may pugad ang ibon, pero ang anak ng tao wala man lang mapagpahingahan. Ipahinga mabuting balita, top priority yan. May struggles, may mga paghihirap, pero kakayanin. Kumbagay, ang buhay, pinapanday tayo.
sa pamamagitan ng mga pagsubok. At habang pinapanday tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, higit nating makikita, ma-appreciate kung gaano yung role at kahalagahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, kakayanin natin ang lahat, yayakapin natin ang lahat. Sa una siguro, hindi madali, may mga questions. Pero habang tumatagal, habang tinuto natin ating sarili sa ating Panginoon, unti-unti, mas maaari nating maunawaan ang pamamaraan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. At ito rin nawa mga kapatid, ang taglayin ng ating mga katekista. Malituloy natin sila mga martir, dahil hindi biro ang magturo. Napakababata ng ating mga katekista, tigyan nyo naman. Meron nga 18 years old lang, may 21, pinakamatanda ata sa kanila ay 40 years old. Mali pala, yun yata pinakabata. Ilan taon mo ba pinaka-senior sa mga katekista? Ilan taon po? 85. Mga 85 years old, nagtuturo pa. Parapakat po nga natin mga katekista natin. O 85 na. O kayo, anong gagawin niyo sa buhay? Baka gusto niyo magkatekista. Kailangan mo natin iyan. Kailangan natin mahubog yung mga kabataan. Maibahagi ang pananampalataya sa mga kabataan ng ating simbahan. Lalo tigit ang mga estudyante. Nawa sa pagtatalaga ninyo, ay higit din yung tanggapin at yakapin ang pananampalataya. Hindi madali ang magturo. Alam niyo ho iyan. Yung mga bata, habaan po ang pasensya, napakalaga na inyong gampanin sa simbahan. Napakalaga na inyong gampanin sa simbahan na kayong hububog sa kaisipan at puso batay sa pananampalataya sa mga estudyante mag-aaral na ipagkakatiwala sa inyo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patuloy mo kaming ilapit kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patuloy mo kaming ilapit kay Kristo. Iyaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patuloy mo kaming ilapit kay Kristo. Iyaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas ng loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patuloy mo kaming ilapit kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito,
naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patuloy mo kaming ilapit kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais sa sumunod sa yapak ng iyong anak, gayon mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang umaasa, sumasambat niya. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang kalakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan ng sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa ibigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Lorenzo Luis, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo ng kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang amin ang pinagsaluhan, ang hangin nagbibigay buhay. Habang panon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapati mo kami makarating sa kaluhatiang inilaan mo sa amin, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.